Sa simula ng kwento ay makikita natin ang isang babae. Nakasalukuyan itong dinadasalan ng isang matanda. Dahil tila ba ito ay sinasapian ng masamang elemento, matagumpay namang napagaling ng matanda ang babae. Ngunit para hindi na raw bumalik pa ang sumasanib sa babae, ay kailangan itong magpakasal na sa kanyang nobyo sa lalong madaling panahon. Pagkalipas noon atin namang makikilala ang pulis na si Daniel Paraon. Kasama niya naman sa buhay ay ang kanyang asawa na si Julia at dalawa nilang anak. Bilang mag-asawa syempre, bago matulog si Mr., ay kakalabitin niya muna si Mrs. bago sila matulog. Ngunit si Julia ay tila wala sa mood sa mga oras na yon. Kaya si Daniel ay nagpasya na lang muna ito na magpahangin sa labas. Sa kabilang banda may eksena naman tayong makikita na mayroong magsyota na payapang naglalambingan. Subalit matitigil na lang iyon dahil napadaan rin sa lugar ang pulis na si Daniel. Mabilis namang umiwas ang babae sa mga kakaibang tingin na yon ni Daniel. Sa kanya nang minsa umuwi naman si Julia sa kanila mayroon naman itong kasamang ibang lalaki. Makikita din doon na tila close rin ang lalaki sa mga anak ni Julia at maging sa tiyuhin nilang dalawa ni Daniel. At ang lalaking nakasama naman pala ni Julia ay siya ring chief pala ni Daniel. Kaya ang walang kaalam-alam na si Daniel na ang kinikilala niyang chief. At asawa niyang si Julia ay tila mayroong tinatagong relasyon. Sa kabilang eksena atin naman makikilala ang babaeng may takot sa Diyos na si Patricia. Madalas niyang inuubos ang kanyang oras mula sa pagdadasal lamang sa kanilang simbahan. Ngunit si Patricia sa mga oras na yon ay tila mayroong itong binabalak na gagawin. Ayon sa gusto niya talaga sa buhay, kaya ang walang kaalam-alam na mga magulang ni Patricia na ang inaakala nilang banal na anak ay tila makikipagtanan na ito sa kanyang nobyo. Subalit nang makarating na rin si Patricia sa tagpuan dapat nila ng kanyang nobyo. At sa hindi inaasahan na biglang magbabago ang isip ni Patricia at ito ay muling uwi sa kanila. Sa ibang eksena habang mapayapang nagluluto si Julia ng pagkain sa bahay ng kanyang kabit na si Chief. At sa hindi inaasahan na tila siya ay maduduwal na pagtanto tuloy nito na baka siya ay buntis. At si Daniel pa rin ang ama. Sambit naman ni Chief na ayos lang daw yon sa kanya at aakuin niya raw ang pagbubuntis ni Julia. Ngunit nang may bigla namang dumating na mensahero sa bahay ni Chief, kaya dali-dali nagtago si Julia dahil baka may makakita sa kanya. Habang ito ay nagtataksil sa kanyang asawang si Daniel. Matapos noon agad na ring umuwi si Julia sa kanila, na siyang pagdating rin naman ng kanyang asawa na si Daniel. Napansin naman ni Julia na bakit gabi naman na raw nakauwi si Daniel, at hindi pa ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Sambit naman ni Daniel na nawala raw kasi ang kanyang cellphone. At agad na dumiretso sa CR upang alisin ang sapatos niya na purok putik. Sinabihan niya pa ang asawa niyang si Julia na siya na raw ang maglalaba ng kanyang sapatos na puno ng putik na tila ba mayroon itong ibang nililihim. Habang mapayapang nagdarasal naman ang mga magulang ni Patricia. At may isang babae ang pumasok sa kanilang bahay na makikita doon na si Patricia. Ang dumating at lumapit sa kanyang mga magulang na parabang nagpapaalam. Na tila hindi naman naramdaman iyon ng mag-asawa na ang kanilang anak na si Patricia ay nagparamdam na pala sa kanila lubos tuloy ang pag-aalala nila na kung bakit gabi. Nang araw ay wala pa ang kanilang anak inisip na lang tuloy ng ama ni Patricia na baka ng araw nasa kaibigan nga lang nito tumuloy ang kanilang anak. Kinabukasan sa police station ay may natanggap naman report sila Chief na mayroon raw natagpuan si Kapitan sa kanyang barangay na isang patay na babae na tila nakabaon sa isang masukal na lugar na assign naman si Daniel at kasamahang pulis na si Amelia upang imbestigahan ang natagpuan patay na babae. Sa pag-alis namang iyon nila Daniel at Amelia ay siya namang Chief ay tinawagan si Julia na para bang nagbabalak na naman magkita ang dalawa. Sa pinangyarihan naman ng krimen ay marami na ring tao at makikita doon na ang biktimang babaeng natagpuan ay ang kawawang si Patricia. Kaya sa pagdating doon ng mga pulis malalaman rin nila na bago pinatay si Patricia ay pinagsamantalahan muna ito. Ngunit nang makita ni Daniel ang bangkay ni Patricia ay tila hindi niya ito kinayang tagalan subalit may isang babaeng matanda ang naroon rin sa pinangyarihan ng krimen na tila ba may alam ito. Nang tuluyan naman na ring nakita si Patricia ng kanyang mga magulang na wala ng buhay. Kaya hindi nila ito halos matanggap dahil nga sa sinapit ng kanilang anak. Sa burol naman ni Patricia ay nagtungo rin doon ang mag-asawang sina Julia at Daniel. Para makiramay ngunit hindi pa man nagtatagal ay dumating din doon ang nobyo ni Patricia. Nang hindi nila inaasahan nang makita naman ito ng ama ni Patricia, kaya labis ang naging galit niya dito sinisi ng ama ni Patricia ang nobyo nito dahil ito nga raw ang dahilan
bakit umalis si Patricia, at naging dahilan bakit ito napahamak. Sa nangyari namang gulo doon at sa hindi inaasahan, na biglaan namang duduguhin si Julia. Agad din naman itong binuhat ni Daniel upang dalhin sa ospital. Habang ang kawawang si Patricia naman na hindi pa nakukuha ang hustisya sa kanyang pagkamatay, ay tuluyan na rin maililibing matapos noon ay sinimulan na rin naman ni Daniel at Amelia na mag-imbestiga tungkol sa maaaring maging lead sa suspect sa pagpatay kay Patricia. At sa pagsasamantala habang si Julia naman ay binisita na rin ni Chief sa ospital, na hindi nila inaasahan na darating din doon ang kanyang mag-ama. Ngunit nagpanggap si Daniel na parabang hindi niya nakita ang pagyakap ni Chief sa kanyang asawa na si Julia, subalit nang makaalis na si Chief, ay itong si Daniel ay medyo masama na ang tingin kay Julia na parabang nakakahalata. Nasa kalokohan ng kanyang asawa, kaya kahit nasa presinto na si Daniel ay hindi pa rin ito mapakali. May isang babae naman ang naghahanap kay Amelia at may binigay itong sulat sa kanya. At gustong makipagkita ang taong gustong makipagkita naman kay Amelia ay siya ring matandang babae na naroon sa crime scene, siya si Aling Pasita. Ibinunyag niya kay Amelia na nakita niya nga raw ang pumatay at naglibing kay Patricia. Isang araw habang katatapos lang ni Aling Pasita mag-ipon ng kanyang mga dadalhin, ay naghugas muna ito sa bomba ng kanyang maruming paa. Ngunit sa kanyang paglalakad pauwi ay mayroon siyang makikitang nakahambalang na motor. Sa daanan di nagtagal nakita niya rin ang isang lalaki na tila naghuhukay sa masukal na lupain, na parabang may inililibing dahil sa takot na baka makita si Aling Pasita ng lalaki. Kaya nagtago ito sa isang sulok at sa pagtago niyang iyon ay doon niya makikita na ang lalaking naroon ay ang pulis na si Daniel. Nang makaalis naman si Daniel sa lugar ng kanyang pinaglibingan kay Patricia, agad rin pumunta doon si Aling Pasita. At sa hindi inaasahan na makikita rin ni Aling Pasita ang phone na naiwan ni Daniel. Matapos ng mga nalaman ni Amelia, ay agad niya rin itong pinaalam kay Chief. Kaya ang walang kaalam-alam na si Daniel na ang krimen na kanyang nagawa, ay alam na nga ng kanilang Chief, hindi pa naman pinapaalam ni Chief kay Daniel ang mga nalaman nga nila. Ngunit nakipagkita si Chief kay Julia upang dito niya naman muna sabihin ang lahat at nang nalaman at mapagtanto naman ni Julia ang kahayupan na ginawa ng kanyang asawa na si Daniel mula sa inosenteng dalaga, kaya halos gumuho ang kanyang mundo. Habang si Daniel naman ay nagtungo sa school na pinapasukan ni Julia, maaga raw itong umalis. Tinawagan naman ni Daniel ang phone ni Julia, ngunit cannot be reached na ito. Dahil doon ay hindi natuloy mapakali si Daniel at nagpa siya ito na pumunta sa bahay ni Chief para magbakasakali na naroon si Julia, subalit walang makitang tao si Daniel sa bahay ni Chief, kaya pinasok niya na rin ito. Naghalungkat si Daniel ng mga gamit doon at umaasang may makikita siya doon na gamit ni Julia. At sa inaasahan nga ni Daniel, ay makikita nito ang damit ng kanyang asawa na si Julia na naroon sa bahay ni Chief. Matapos malaman ni Daniel ang pagtataksil ng kanyang asawa, ay agad din naman itong umuwi sa kanila, subalit habang siya ay nagbibihis, ay mayroon namang dumating doon na mensahero. At hinahanap si Daniel, kaya nang ma-receive ni Daniel ang sulat at doon niya nakita na mayroon na pala siyang warrant tungkol sa pagpatay niya kay Patricia. At sa mga nalamang iyon ni Daniel, doon niya na rin napagtanto na siya ay bistado na. Kaya halos mawala na ito sa kanyang katinoan at hindi malaman ang gagawin. Maging ang katawan ni Patricia na kanyang nilibing ay tila nahahalusinate niya na rin. At sa mga puntong iyon ay dito na mabubunyag na kung paano naman naging biktima ni Daniel si Patricia. Nang makita kasi ni Daniel na naglalakad ng mag-isa si Patricia, ay agad niya itong inalok na sumabay na raw sa kanya sa motor. Ngunit sa ibang lugar nito dinala ang dalaga at sinasabing may titignan lang daw silang lugar at ang walang kaalam-alam na Patricia na ang pagkasama niyang iyon kay Daniel ay may kapahamakan na palang mangyayari sa kanya. Kaya matapos mapagsamantalahan ni Daniel ang kawawang si Patricia, ay agad niya na rin itong nilibing. At sa mga pangyayaring iyon sa buhay ni Daniel, kaya halos mawala na ito sa kanyang katinuan. At sa puntong iyon ay kinuha ni Daniel ang kanyang baril at tila maghahasik ng lagim. Pumunta ito sa kanilang presinto at inisa-isa niyang pinagbabaril ang kanyang mga kasamahan. Maging si Chief na kanyang nakita ay hindi rin nakaligtas sa kanya, subalit bago siya lumabas, ay nabaril din siya ni Amelia na buhay pa pala. Ngunit nang makita ni Daniel si Julia, ay walang alinlangan niya rin itong binaril. Maging ang mga tao na kanyang makita ay hindi rin nakaligtas sa kanya. Nang matapos si Daniel sa kanyang karahasan, ginawa agad rin itong nagbalak na tumakas, ngunit dahil sa tama ng bala sa kanyang katawan, kaya hindi niya rin ito halos makayanan. Napadpad siya sa isang sementeryo na halos mawawala na rin ng malay. Ngunit naghalusinate na naman ito na nakikita niya rin na naroon si Patricia, kaya nang makita niya ito ay pinilit niyang tumayo at lumakad para sundan kung saan patungo si Patricia. Ang hindi niya alam na ang kanyang mga nakikita ay dala lamang ng kanyang konsensya. Sinubukan niya pa nga itong pinagbabaril, ngunit wala ring silbi ang lahat ng iyon hanggang sa nakita niya rin doon ang puntod ni Patricia. Sa mga oras ring iyon ay doon na rin tinapos ni Daniel ang kanyang sariling buhay gamit rin ang kanyang baril.